Naranasan mo na bang magpaalam sa taong mahal na mahal mo? Naranasan mo na bang ihanda ang sarili mo para sa pag-alis niya? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong nag-iisang Mama Mia at panibagong kwento na naman ang pagsasaluhan natin for today dahil panibagong araw na naman. Oo, ganon kapag bagong araw, bagong kwento, di ba? Siyempre nako, sa mga nakaranas ng mag-goodbye sa mga minamahal nila sa buhay, hello po sa inyo. Gaano nga ba kahirap na magpaalam sa isang taong hindi mo alam kung kailan mo ulit makikita, mahahawakan, o mayayakap? Atin na pong umpisahan ang ating kwento for today dito lamang sa paborito ninyong Dear Mama Mia. Kailanman hindi ko inisip na darating ang pagkakataong magpapaalam ako sa taong akala ko ay laging nandito lang sa tabi ko. Dear Mama Mia, hindi ako umiyak nang sabihin niyang aalis na siya. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil ilang buwan ko nang inihahanda ang sarili ko para sa sandaling yon. May mga paalam na hindi kailangang sabihin ng malakas. Ramdam mo na lang sa paraan ng pagtitig ng isang tao, sa kung paano siya ngumingiti ng pilit, sa kung paano siya tumigil sa pangangarap kasama ka. Ako si Mira, isa akong event photographer na sanay kumuha ng masasayang litrato ng ibang tao kahit unti-unti nang nawawala ang kulay ng sarili kong buhay. Siya naman si Adrian. 7 taon kaming magkaibigan. 3 taon kaming magkasintahan. At ngayong gabi, ilang oras na lang ang natitira bago siya lumipad papuntang Canada. Hindi na siya babalik pa. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil yun ang pinili naming pareho. Tahimik kaming nakaupo sa paborito naming coffee shop. Pareho pa rin ang mesa sa tabi ng malaking salamin. Pareho pa rin ang amoy ng bagong timplang kape. Pero ibang-iba na kami. Noong dati, hindi kami nauubusan ng kwento. Ngayon, parang bawat salita ay may katumbas na sakit. Naalala mo? Tanong niya habang nakatingin sa labas. Saan? Yung unang beses tayong nagkita dito. Napangiti ako. Yung nagkamali ka pa ng order? Ikaw kasi ang bilis mong magsalita. At ako pa talaga ha? Napatawa siya. Sandali. Isang maikling sandali na parang bumalik ang lahat. Pero pagkatapos noon, tahimik na naman. Minsan, mas malakas pa ang katahimikan kaysa sa sigawan. Mas marami itong sinasabing hindi kayang ipaliwanag ng salita. Kamusta ka? Napangiti ako. Yan pa talaga ang itatanong mo? Pwede naman akong magsinungaling. Pwede kong sabihin na okay lang ako. Tumango siya. Pero hindi ako okay. Pareho kaming natahimik. Alam naming hindi na kailangan pang magpanggap. Pareho naming alam ang dahilan kung bakit kami hahantong dito. Hindi naman siya nangaliwa. Hindi rin ako nagloko. Wala ring third party. Mas masakit pa dun. Magkaiba lang talaga ang direksyon ng mga buhay naming dalawa. Nakatanggap siya ng permanent residency sponsorship sa Canada. Pangarap na niya yun bago pa man kami nagkakilalang dalawa. Samantalang ako, Mama Mia, hindi ko kayang iwan ang Pilipinas. Hindi ko kayang iwan ang nanay kong 2 beses nang na-stroke. Hindi ko kayang iwan ang bunso kong kapatid na ako ang nagpapaaral.
Sinubukan naming humanap ng paraan, long distance. O baka naman, kasal muna. Kapag nakapag-settle na siya doon, susunod ako. Nagplano din namin na kapag PR na talaga siya doon, babalik siya. Kung ano-anong plano. Lahat ng posibilidad pinag-usapan namin. Hanggang sa isang gabi napagod na kaming umasa at dun namin napagtantong hindi talaga lahat ng pagmamahalan ay sapat para baguhin ang realidad ng dalawang tao. Paglabas namin ng coffee shop, malamig ang hangin. Hindi pa umuulan pero mukhang anumang oras ay bubuhos na ito. May gusto akong puntahan. Saan? Basta sumama ka na lang. Hindi na ako nagtanong. Sanay na ako. Kapag si Adrian ang nagmamaneho, hindi destination ang mahalaga, kundi yung biyahe. Habang umaandar ang sasakyan, tumutugtog ang lumang playlist naming dalawa. Yung mga kantang pinapakinggan namin nung nagsisimula pa lang kaming mangarap. Nung akala namin sapat ang pagmamahala naming dalawa. Hindi namin namalayang pareho na pala kaming umiiyak, nang tahimik, nang walang hikbi. Basta tumutulo na lang ang mga luha namin. Huminto kami sa isang overlooking na madalas naming puntahan. Halos walang tao doon. Tanging ilaw ng syudad ang kumikislap sa ibaba. Lumabas siya ng sasakyan. Ako naman ay sumunod. Walang nagbago rito. Oo nga. Pero tayo, hindi ko na pinatapos. Kailangan pa ba nating pag-usapan yan? Hindi. Bakit mo sinisimulan? Hindi ko rin alam, Mira. Napahinga siya ng malalim matapos ang ilang sandali. Mira, natatakot ako. Ngayon ko lang narinig na sinabi niya yun sa akin. Si Adrian. Yung lalaking laging matatag, laging may plano, laging may sagot. Ngayon na pag-alaman ko, na katulad ko ay takot din pala siya. Ako rin, Adrian. Natatakot akong dumating ang panahon na hindi na kita kilala. Mas lalong bumigat ang dibdib ko. Takot din ako roon. Takot akong dumating ang araw na magiging estranghero na lang kami sa isa't isa. Na magkakasalubong kami sa social media bilang dalawang taong minsan naging mundo ng bawat isa. Pwede ba kitang yakapin? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Lumapit lang ako at niyakap ko siya. Mahigpit. Na para bang gusto kong pigilan ng oras. Parang kapag hindi ako bumitaw, hindi rin siya makakaalis. Naririnig ko ang tibok ng puso niya. Pareho pa rin. Eto pa rin ang tibok na naging tahanan ko sa loob ng 3 taon. Unti-unti niyang hinahaplos ang likod ko. Wala akong pinagsisisihan, Mira. Ako rin, Adrian. Kahit dito tayo na uwi, wala akong pinagsisisihan. Ramdam kong huminga siya ng malalim. Doon ko unang naintindihan na may mga relasyon pa lang hindi nagtatapos dahil may isa sa inyong dalawang gumawa ng masama. Nagtatapos lang ito dahil minsan, hindi sapat ang pagmamahalan laban sa tamang panahon. Habang pababa kami ng bundok, nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Yung lakas na halos wala ka nang makita sa windshield ng sasakyan, Mama Mia. Kaya huminto muna siya sa gilid. Tahimik ulit, pero ibang klaseng katahimikan. Hindi na ito puno ng takot, kundi puno na ng pagtanggap. Bigla niyang inabot ang kamay ko. Hindi ko yun binawi. Pinagmasdan lang namin ng ulan. Huwag mo akong kakalimutan, ha? Mahina niyang sabi. Napangiti pa rin ako kahit nangingilid na ang mga luha sa mga mata ko.
Hindi kita makakalimutan, Adrian. Promise? Promise. Pero hindi din ako umaasang babalik ka. Hindi kita makakalimutan dahil naging parte ka ng pinakamagandang bersyon ng buhay ko. Napapikit siya. Parang nahihirapang pigilan ng sarili. Makalipas ang ilang segundo ay humarap siya sa akin. Mira, may isa pa akong gustong sabihin. Tumango ako. Akala ko sasabihin na niyang paalam na. Akala ko sasabihin niyang lagi akong mag-iingat. Pero ang mga salitang sumunod ay siyang tuluyang nagpabago sa gabing yun. May isang bagay akong itinago sa iyo sa loob ng halos 1 taon. Parang tumigil ang tibok ng puso ko, Mama Mia. Unti-unti siyang yumuko. At sa unang pagkakataon sa relasyon namin, nakita kong nanginginig ang mga kamay niya. At doon ko nalaman na ang gabing akala ko ay simpleng pamamaalam lamang namin sa isa't isa, ay simula pa lang pala ng pinakamabigat na katotohanang haharapin ko sa buong buhay ko. Hindi ako nagsalita agad. Parang mas malakas pa ang tunog ng ulan sa bubong ng sasakyan kaysa sa tibok ng puso ko. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi niya ako magawang tignan. Anong ibig mong sabihin? Mahina akong tanong. Huminga siya ng malalim. May tinago ako sa'yo. Napapikit siya bago muling nagsalita. Hindi dahil gusto kitang lokohin, kundi dahil natakot ako. Pakiramdam ko nun, Mama Mia, unti-unting bumibigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Libo-libong posibilidad ang pumasok sa isipan ko. May iba ba siyang babae? May anak ba siya? May utang ba siya? May ginawa ba siyang krimen? Hindi ko alam kung alin ang mas kinatatakutan ko dun sa mga naiisip ko. Ano yun? Tanong ko. Mahabang katahimikan ang isinagot niya hanggang sa tuluyan niyang hinarap ang upuan sa likod at may kinuha sa kanyang backpack. May isang makapal na brown envelope. Halatang matagal na. May mga gusot na ang gilid nito. Maingat niya yung inilapag sa pagitan namin. Huwag kang magalit hanggat hindi mo naririnig ang buong kwento. Hindi ko agad hinawakan yun. Tiningnan ko lang yun, Mama Mia. Para bang alam kong kapag binuksan ko ang envelope na yun, may bahagi ng buhay ko ang hindi na maibabalik ba? Dito ba nakalagay yung sinasabi mo? Tumango siya at sumagot ng oo. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope. Pagkahugot ko ng laman nito, agad kong nakita ang pangalan niya. Mga papeles, mga resulta ng laboratorio, mga medical records. Hindi ko agad naintindihan. Isa-isang dinaanan ng mga mata ko ang bawat pahinang nakita ko. Hanggang sa tumigil ako sa isang salitang paulit-ulit kong binabasa. Infertility. Napakunot ang noo ko. Tumingin ako sa kanya. Ano to? Hindi ko maintindihan. Sabi ko. Napayuko siya. 1 taon na ang nakalipas, nagpatingin ako, Mira. Bakit? Dahil napansin kong may problema sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Tahimik lang akong nakikinig. Ilang test ang ginawa nila. At pagkalipas ng halos 3 buwan, sinabi ng doktor na napakaliit na ng posibilidad na magkakaroon ako ng sarili kong anak. Pakiramdam ko ay may kung anong humigpit sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi dahil sa balitang yun, kundi dahil sa tanong na agad pumasok sa isip ko. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hindi siya sumagot agad. Tumitig lang siya sa ulan. Naalala mo ba nung minsan sinabi mong
gusto mong magkaroon ng 3 anak? Napangiti ako ng mapait, Mama Mia. Kasi naaalala ko, madalas naming pag-usapan yon. Isang maliit na bahay, 2 aso, at 3 anak. At saka isang lumang sasakyan na sabay naming pagtatawanan kapag nasisiraan kami. Simple lang pero yun ang pangarap namin. Ilang gabi akong hindi nakatulog pagkatapos sabihin sa akin ng doktor yung resulta. Unti-unti siyang nagsalita. Paulit-ulit kong iniisip kung paano ko sasabihin sa'yo. Bawat pagkakataon na masaya kang nagkukwento tungkol sa magiging pamilya natin, lalo akong nawawala ng lakas ng loob na ipagtapat sa'yo ang totoo. Napayuko ako, Mama Mia. Hindi ko na malayang tumutulo na palang luha sa mga mata ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Adrian? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Pinagkakatiwalaan? Bakit hindi mo sinabi? Dahil natakot akong baka ikaw mismo ang lumayo sa akin. Tumawa ako, pero hindi yun masayang tawa. Tawang puno ng sakit. Adrian, hinawakan ko ang envelope, Mama Mia. Sa tingin mo ba, ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo? Napangiti siya. Napapikit. Hindi, pero natatakot akong dumating ang araw na sisihin mo kung hindi matupad ang mga pangarap mo. Bigla akong naalala ang lahat. Lahat ng pagkakataong bigla siyang nananahimik kapag napag-uusapan namin ang kasal at pagkakaroon ng mga anak. Kapag may nakita kaming batang tumatakbo sa parke, akala ko noon pagod lang siya kaya siya tumatahimik. Hindi ko alam na may dala-dala pala siyang napakabigat na lihim. Alam ba ng pamilya mo? Tumango siya. Si Mama lang. Mga kaibigan mo? Hindi. Ibig sabihin ba ako lang ang hindi nakakaalam? Hindi naman. Marami kayo. Mama Mia, napakasakit pala. Akala ko tanggap ko na mawawala sa akin si Adrian. Pero napakasakit pala na malaman mo na tsaka lang siya nagkaroon ng lakas ng loob para ikwento sa'yo ang tungkol sa isang napakalaking lihim ng kanyang pagkatao nung paalis na siya. Galit ka ba? Tanong niya. Napangiti ako ng mapait. Hindi, Adrian. Nasasaktan lang ako. Napahawak siya sa kanyang noo. Pasensya ka na. Kung pwede ko lang burahin ng 1 taon, hindi ko gagawin ulit ang maglihim sa'yo. Tinitigan ko siya, Mama Mia. Sa loob ng 7 taon naming pagkakaibigan at 3 taon naming pagiging magkasintakan, ngayon ko lang nakita ang lalaking nasa harapan ko na ganito kahina. Hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nagdadahilan. Isa siyang taong pagod na pagod nang magdala ng lihim. At alam mo ba, Mama Mia, ang mas masakit para sa akin, sa huling mga buwan na magkasama kami ni Adrian, alam mo ba na ilang beses ko pong pinangarap na mabuntis niya ako? Ilang beses ko pong pinangarap na sana magbunga ang mga nangyayari sa amin halos gabi-gabi. Hindi dahil gusto kong maging selfish, hindi dahil gusto kong magkaroon ng kasiguraduhan na babalik siya. Hindi dahil gusto kong magkaroon ng kasiguraduhan na lagi kaming may koneksyon sa isa't isa. Hindi yun. Kaya ako gustong mabuntis dahil gusto kong magkaroon ng buhay na alaala sa kanya. Gusto kong magkaroon ng isang remembrance. Kasi sa totoo lang, kahit na papahiwalay na kaming dalawa ni Adrian sa isa't isa, mahal na mahal ko pa rin siya, Mama Mia. At siya lang ang gusto kong maging tatay ng mga anak ko. Kaya lang hindi ko naman pwede yung i-insist sa kanya.
Adrian, may tanong ako. Ano yun? Kung hindi ka aalis papuntang Canada, sasabihin mo ba sa akin ang nalaman mo? Kung hindi ka aalis papuntang Canada, habang buhay mo bang itatago sa akin ang bagay na yon? Hindi siya agad sumagot. Mahigit 1 minuto ang lumipas. Sasabihin ko naman. Kailan? Kapag hindi ko na kayang itago. Kaya ka ba aalis? Kaya mo ba ako iiwan? Dahil dun sa nalaman mo? Yumuko siya, Mama Mia. Para bang na-target ko yung punto niya. Napagtanto ko kasi na tsaka lang pala niya naisip na pupuntang Canada. Natatanggapin yung offer niya doon para maging PR. Ay nung nakaraang taon. Hindi ko nga alam kung paano siya nagdesisyon ng ganun eh. Basta sabi niya, kailangan niya raw yung gawin. Adrian, sagutin mo nga ako ng totoo. Kaya ka ba aalis? Kaya ka ba pupuntang Canada? Dahil dun sa nalaman mo? Yumuko siya at dahan-dahang tumango. Oo. Gusto kitang bigyan ng kalayaan, Mira. Anong klaseng pag-iisip yan, Adrian? Anong kalayaan yung sinasabi mo? Alam ko kasi, Mira. Alam ko na pangarap mong magkaroon ng pamilya. Pangarap mong magkaroon ng buo at masayang pamilya. Pero hindi ako makakapagpabigay nun sa'yo. Hindi ako ang magiging kasama mo sa pag-abot ng pangarap mo na yun. So ganun na lang? Dahil akala mo, yun ang makakapagpasaya sa akin, iiwan mo na lang ako? Paano kung mas gugustuhin kong makasama ka? Paano kung mas gugustuhin kong kahit tayong dalawa na lang at aso na lang ang matupad? Kahit wala ng anak, basta kasama kita? Hindi, Mira. Hindi ko gagawin yon. Hindi ko pipigilan ang pangarap mo. Nasasabi mo lang yan ngayon dahil aalis ako. Nasasabi mo lang yan ngayon dahil bata ka pa. Marami pang pagkakataon na magkaanak ka. Pero kapag dumating yung araw na pareho na tayong tumanda, baka dun pa tayo magsisihan. At ayokong dumating tayo sa puntong yon. Ayoko magsisihan tayong dalawa. Ayokong magsisi ka. At ayokong hindi ka magiging masaya. Mama Mia, natahimik ako. Inassess ko ang sarili ko. Tama ba ang sinasabi ni Adrian? Tama ba ang sinasabi niya na kapag dumating yung araw na tumanda na kami, pagsisisihan ko ang desisyon kong samahan siya kahit hindi kami magkakaanak dalawa? Naguguluhan ako. Dahil kahit ako, Mama Mia, hindi ko magawang sagutin ang tanong sa isip ko. Hanggang sa naramdaman namin ang unti-unting pagtila ng ulan. Naramdaman ko na lang ang pagpapaandar ni Adrian sa kotse. Habang nagmamaneho siya ay tahimik lang kaming dalawa. Pagkatapos noon ay inihatid niya ako sa inuupahan kong boarding house. Lumabas siya ng kotse. Nung nakalabas na ako ng kotse ay niyakap niya ako. Maging masaya ka ha. Maging masaya ka. Gawin mo lahat ng gusto mo. Gawin mo lahat ng makakapagpasaya sa'yo. Huwag kang maging apologetic. Lagi mong uunawain na nandito lang ako.
Pagkatapos noon ay mariin niya akong hinalikan sa labi. Ewan ko, Mama Mia. Pero yun ang pinakamasakit na halik na naranasan ko sa buong buhay ko. Yun ang pinakamasakit at pinakamapait. Hindi dahil mapait yung lasa, kundi dahil wala akong kasiguraduhan kung mauulit pa ang halik na yun. Baka yun na ang maging huli. Baka wala nang kasunod pa. Niyakap ko ng mahigpit si Adrian. Yung higpit na parang ayoko nang kumuwala sa kanya. Yung higpit na parang sinasabi kong dito lang siya, na magkasama naming haharapin ang lahat. Pero makalipas ang ilang minuto, ay si Adrian na mismo ang nagtanggal ng pagkakakapit ng kamay ko sa katawan niya. At wala nang sali-salita pa, tumalikod siya sa akin. Pero hinabol ko siya. Hinabol ko siya at mariin ko siyang hinalikan. Yung halik na hindi siya makakatanggi. At ang ending nun, Mama Mia, pumasok kami sa loob ng kwartong inuupahan ko. At doon, sa uling pagkakataon, binigay ko lahat. Lahat ng meron ako. Lahat ng pagmamahal. Lahat ng posibleng pangungulila. Pati pagmamahal ko sa sarili ko binigay ko sa kanya. Buong pagkatao ko, Mama Mia. Sa uling pagkakataon may nangyari sa aming dalawa. Nakatulog ako ng yakap-yakap si Adrian. Pagising ko ay wala na siya. Agad kong tiningnan yung orasan. 3:00 na ng madaling araw. Panahon na para magpunta siya ng airport. Tinawagan ko siya pero cannot be reached na ang cellphone niya. Chinat ko siya pero hindi na siya nagsisin. Hindi siya online. Chinat ko ang mama niya pero maging sila ay hindi na rin nagre-reply. Pumunta ako ng airport. Kahit madaling araw. Nagbabakasakali akong makita ko pa si Adrian pero wala na. Hindi naman ako pinapasok ng guard sa loob kasi nga wala naman akong boarding pass. Wala akong ticket. Umiiyak lang ako sa labas. Paulit-ulit na dinadaya ang cellphone number ni Adrian. Paulit-ulit na tinatawagan siya sa video call. Pero wala akong nakuha ni katiting na sagot. Hanggang sa lumipas ang ilang oras. 7:00 na ng umaga, nakita ko nang lumipad na yung flight ni na Adrian. Nakita akong nakapaskil iyon sa isang monitor sa labas ng airport. Nakaalis na siya. Iniwanan na ako ng taong pinakamamahal ko. Inawanan na ako ni Adrian. Bagsak ang balikat ko at malungkot na malungkot akong bumiyahe pabalik ng boarding house. Halos hindi ako makakain nun, Mama Mia. Ilang araw lang akong tulala. Tinatawagan ko pa rin ang numero ng mama ni Adrian pero hindi na nila ako sinasagot. Hindi na rin nila ako sinisin hanggang sa hindi ko na rin makita ang account nila sa social media. Maging kay Adrian ay ganun din, Mama Mia. Na para bang sa isang iglap, binura nila ako sa mga buhay nila. Na para bang sa isang iglap, iniwanan nila ako sa ere. Hindi ko naman naaakalain na ganito pala kasakit ang kahihinatnan ko. Hindi ko naman naaakalain na ganito palang hirap ang mararanasan ko. Makalipas ang ilang araw, wala pa rin akong natanggap na kahit na anong balita mula kay Adrian. Walang sabi na andito na ako sa airport. Walang pagsasabi na namimiss na niya ako. Walang ganun, Mama Mia. Hirap na hirap ako. Hindi ko alam kung bakit naging ganito si Adrian. Ang usapan naman namin na oo nga't maghihiwalay kami. Oo nga't
magkakanya-kanya kami ng buhay, pero magiging magkaibigan pa rin naman kami. Magtatawagan at hindi maglilimutan. Pero bakit ngayon, bigla na lang siyang nawala? Bigla na lang siyang hindi makontak. Bigla na lang hindi ko siya makita. Hanggang sa lumipas ang ilang mga linggo, napapansin na ng boss ko sa trabaho ang pagiging tulala ko, Mama Mia. Napapansin na nila na parang wala ako lagi sa wisyo. Na parang lagi ako may iniisip. Kaya kinausap na ako ng boss ko. Mira, hindi naman sa inaano ka namin pero kasi nitong mga nakaraan, poor na kasi ang performance mo sa trabaho. May problema ka ba? Sa pamilya, love life? Yumuko lang ako, Mama Mia. Ang totoo niyan, gustong-gusto kong umamin. Ang totoo niyan, gustong-gusto kong may makausap. Pero hindi ko magawang magsalita. I'm sorry, Mira, pero kapag tuloy-tuloy na ganito ang performance mo, mapipilitan kami na i-demote ka o ilipat ka ng ibang branch. Yes po, ma'am. Naiintindihan ko po. Yun lang ang naging sagot ko. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay bumalik na ako sa cubicle ko. Pero wala pa rin. Wala pa rin nagbago. Hindi pa rin ako nakaramdam ng kahit na anong kasiyahan. Hindi pa rin ako nakaramdam ng pagiging inspire sa pagtatrabaho. Hanggang sa paglipas ng 2 linggo, nung wala na nga talaga, ako na mismo ang nag-hand in ng resignation letter ko. Pinuntahan ko rin yung tinitirhan ng mama ni Adrian pero wala na rin ito doon. Di ko alam kung bakit bigla nila akong pinagtaguan. Di ko alam kung bakit bigla silang nawala lahat sa buhay ko. Pagkatapos ng resignation ko, ay agad akong bumalik sa probinsya. Mama Mia, binalikan ko ang mama ko. Nagulat nga siya nung umuwi ako. Pati kapatid ko ay nagulat. Buti na lang at may konti akong ipon kaya hindi rin masyadong naapektuhan ang pagpapaaral ko sa kapatid ko. Sa probinsya, pinilit ko pong magsimula ulit. Naganap ako ng trabaho at agad din naman akong natanggap. Nung natanggap ako sa trabaho, sinabi ko sa sarili ko na aayusin ko na ito. Hindi pwedeng habang buhay ako magiging apektado kay Adrian. Hindi pwedeng habang buhay hihintayin ko siya. Kaya naman, pinilit ko ang sarili ko. Nilibang-libang ko ang sarili ko. Hanggang sa nagkaroon ng mini reunion ang high school batch namin. Uy, punta ka ha? Alam mo naman na ikaw yung valedictorian namin, di ba? Hindi magiging kumpleto ang reunion kapag wala ka, Mira. Sabi sa akin ng isa kong dating kaklase na nakasalubong ko sa isang mall. Sige, susubukan ko. Ano ba naman yan? Huwag mong subukan. Gawin mo. Sige ka. Kapag hindi ka pumunta, talagang susugurin ka namin dyan sa bahay ninyo. Doon pa rin kayo nakatira, di ba? Ngumiti ako. Sige na nga, pupunta na. Uy, asahan ko yan sa Sabado. Mama Mia, dumating yung Sabado. Umaga pa lang ay pusot-pusot na ang mga messages sa cellphone ko. Sunod-sunod. Pagpapaalala, pati nga reminder sa phone ko ay nag-alarm na rin. Pero nung mga panahon na yun ay hindi pa rin ako sigurado kung a-attend ako. Hindi pa rin ako sigurado kung magpapakita ako. Pero naisip ko, siguro eto na ang magiging buhay ko. Siguro eto na ang magiging simula ng pagbangon ko. Para naman malibang ang sarili ko, 'di ba? Baka naman magkaroon ako ng panibagong outlook sa buhay kapag nakausap ko ang mga dati kong kaklase.
Kaya naman, pumili na lang ako ng pinakasimple kong damit. Kulay pula ang theme ng reunion. Buti na lang at may dresses akong mga kulay pula. Yung pinakasimple ang pinili ko, Mama Mia. Hindi na nga ako nag-makeup. Lipstick lang. Tsaka pulbos sa mukha. Pagkatapos ay nagpaalam na ako kay mama at sa kapatid ko. Agad akong sumakay ng taxi at pumunta dun sa venue ng reunion. Late na ako. 5:30 yung call time tapos 5:30 na akong nakaalis ng bahay. Alam kong hindi nila inaasahan na malilate ako dahil sa aming lahat na magkakaklase, ako yung hindi talaga nalilate nung high school. Kaya naman, nung nakapasok na ako dun sa venue ng reunion, ay gulat na gulat silang lahat. "Mira, kala namin di ka na darating ah. Pinakaba mo kami." Sabi ng mga kaklase ko. "Hindi, may inasikaso lang. Sorry at na-late ako." "Ayos lang yun, ang importante dumating ka na." Pagdating ko doon ay nakita ko yung mga dating pamilyar na mukha. May mga schoolmates na naka-attend din ng reunion. Masayang nagkukwentuhan ang lahat. Merong iba na nagbibigay na ng mga pagmamayabang ng konti sa mga achievements nila. Natutuwa din naman akong makinig sa kanilang lahat. Hanggang sa may tumabi sa bakanting upuan sa tabi ko. Hindi naman talaga yun bakante. May nakaupo doon kaya lang tumayo para siguro magbanyo. "Hi Mira." Paglingon ko, Mama Mia, ay nakita ko si Jason. "Jason? Ikaw na ba yan?" "Oo, the one and only." Si Jason ay isa sa pinakamakukulit kong kaklase dati. Siya ang laging kumukulit sa akin tuwing nag-aaral ako. Tuwing gumagawa kami ng mga group projects, tuwing seryosong-seryoso ako, siya lagi ang nang-aasar sa akin. "Hoy, gumwapo ka ngayon, Jason. Di namin nakalain na capable ka palang maging ganyan kagwapo." Sabi ng aming kaklasing si Jessa. "Oo nga. Uy Mira, alam mo ba na matagal ka ng crush ni Jason nung high school?" "Ano?" Mama Mia, hindi ko alam kung anong ire-react ko dun. Pero ramdam kong namula ang pisngi ko. "Anong ibig niyong sabihin? Hindi mo ba halata? Kaya ka kinukulit-kulit niyang si Jason dati. Simula first year pa lang tayo dahil crush na crush ka na niya. Kaso ay masyado kang seryoso. Hindi ka maligawan dahil aral ka ng aral. Kaya ayun, nagtitiis na lang sa pangungulit yang manok namin." Sabi ng isa sa mga kabarkada ni Jason. Nung tignan ko si Jason, Mama Mia, ay halata ako sa mukha niyang nahihiya siya. Kumakamot-kamot pa siya sa ulo niya. "Sorry, Miss Valedictorian. Inaasar talaga ako nitong mga kaklase natin eh." "Hoy Jason, hanggang ngayon ba? Torpe ka pa rin?" Tukso ng iba. "Sige na nga, aamin na ako." "Oo, totoo yun. Crush kita noon pa, Mira." Agad na nagsigawan ang buong nasa venue. "Hoy, umamin na sa wakas si Jason, guys. Na-crush niya yung valedictorian natin." At doon na na-focus ang lahat sa tuksuhan. Makalipas ang ilang minuto ay biglang nagtanong ang kaibigan ko. "Hindi ka naman siguro married, Jason, ano?" "Ako, married? Hindi ah. Single na single and ready to mingle." "Talaga? Yang kaibigan ko na rin na yan. Single din and ready to mingle." "Ano ka ba?" Saway ko sa kaibigan ko pero tumawa lang ang lahat. Kung tutuusin, in fairness, Mama Mia, naging masaya naman talaga yung reunion. Masayang masaya na makipag-connect sa ibang tao. Yung mga taong naging parte ng childhood mo. Yung mga taong kasabay mong lumaki at kasabay mong mangarap. Naging masaya ang reunion.
Naging sentro ulit ako ng usap-usapan lalo na dahil kay Jason. Nung pauwi na ako dahil tapos na ay may humabol sa likuran ko. Mira, wait! Paglingon ko ay si Jason yon. Ano yun? Mira, pwede bang makuha ko ang cellphone number mo? Cellphone number ko? Bakit naman? Ano kasi, gusto lang kitang makausap. Gusto ko lang mag-reconnect. Sige. Binigay ko ang cellphone number ko pero minali ko yung pinakadulong numero, Mama Mia. Di ko binigay yung buo dahil sa totoo lang medyo nakukulitan pa rin ako kay Jason. Sa tingin ko kasi hindi pa siya matured enough. At ang type ko naman sa mga lalaki ay yung medyo mature na. Kaya naman hinayaan ko na lang na isipin niya na yun ang cellphone number ko. Pag-uwi ko ng bahay ay tulog na si Mama pati na rin ang kapatid ko. Ang ginawa ko ay nag-wash up na rin tsaka natulog. Kinabukasan nagulat ako nung may na-receive akong message request sa Facebook ko. Nung tignan ko ang notification na yun ay kay Jason pala nagmula. Uy Mira, ikaw talaga sinadya mong iba yung ibigay sa akin na number no. Tinawagan ko yung number na binigay mo sa akin kagabi. Pero hindi naman ikaw yung sumagot. Nung tinawagan ko yung nag-organize sa ating reunion, dun ko nalaman na mali pala yung number na binigay mo. Ayaw mo ba ako makausap? Hindi mo ba ako gusto kahit bilang kaibigan lang? Sa tanong niya na yun ay medyo nakaramdam ako ng konsensya. Bakit ba ang arte ko? Bakit ba hindi ko binigay yung number ko? Pagiging magkaibigan lang naman siguro ang gusto ni Jason. At dahil nakonsensya ako sa nagawa ko, Mama Mia, ay agad ko rin namang nireplyan yung message niya. Sorry, Jason. Baka nagkamali lang ako ng type. Eto pala yung totoo kong number. Sabi ko at binigay ko yung number ko. Wala pang 10 segundo ay nakatanggap agad ako ng reply mula kay Jason. Naku, salamat naman. Akala ko ayaw mo sa akin eh. Mula noon ay naging constant textmate, chatmates at callmates na rin kaming dalawa ni Jason, Mama Mia. Naging constant ang aming communication. Nalaman ko na seaman na pala siya o seafarer. Tapos nalaman ko na nakabakasyon din pala siya. Sakto dun sa reunion namin. Mama Mia, naging napakakulit ni Jason. Pero in fairness naman, napapatawa niya ako palagi. Hanggang sa matapos ang 3 araw ng constant communication naming dalawa, ay nag-aya siya na i-date daw ako. Nung una ayaw ko, kasi nga, hindi pa ako nakaka-move on kay Adrian. Pero naging makulit siya, naging persistent, kaya pumayag na rin ako. At in fairness, Mama Mia, na-impress din naman talaga ako kay Jason. Dinala niya ako sa isang mamahaling lugar. Hindi naman siya naging mayabang pero pinakita niya lang sa akin na capable na siya. Pagkatapos naming kumain ay naglakad-lakad kami at inaya niya akong manood ng sine. Hindi siya bastos. Naging patient siya. Nagki-keep distance siya sa aming dalawa. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, nang sunod-sunod naming pagkikita ay tinanong na ako ni Mama. Mira anak, boyfriend mo ba yung humahatid sundo sa'yo dito sa bahay? Di ba kaklase mo yun nung high school? Hindi po ma. Pero nanliligaw siya. Parang ganun na nga po. Anak, siguraduhin mo lang nakikilalanin mo ang taong mamahalin mo ha. At siguraduhin mo rin na kapag tinanggap mo siya, yung totoong buong-buong puso mo siyang tanggap.
hindi mo siya tinanggap dahil lang naghahanap ka ng pantapal dyan sa sakit na nararamdaman mo sa puso mo. At Mama Mia, naintindihan ko agad ang sinabi ni Mama. Ang ibig niyang sabihin ay ayaw niya na magkaroon ako ng rebound relationship. Kaya naman, hindi ko agad sinagot si Jason hanggang sa makasakay na ulit siya ng barko. Patuloy pa rin ang communication namin. Isang araw, pag uwi ko galing sa trabaho ay nagulat ako dahil nadatnan kong nakahandusay sa sahig ang mama ko. Nataranta ako, Mama Mia. Nagsisisigaw ako. Agad namang dumating ang mga kapitbahay para tulungan ako. Pagdating sa ospital, coma si Mama. Na-stroke siya for the 3rd time around, Mama Mia. Dahil coma siya ay nasa ICU siya. Napakalaki ng gastos. Kaya naman halos maubos-ubos noon ang ipon ko. Hanggang sa sinabi ng doktor na merong gagawing procedure kay Mama. Pero malaki raw ang gagastusin. Halos 1,000,000. Hindi ko na alam kung saan ako hahanap noon ng pera. Nakakahiyamang mangutang pero kinapalan ko na ang mukha ko. Tinawagan ko si Jessa, yung dati naming schoolmate na nakapangasawa ng isang mayamang negosyante sa Maynila. Kumusta ka? Jessa, may problema kasi ako eh. Si Mama kasi nasa ospital at kailangan ko ng malaking halaga. Magkano ba ang kailangan mo? 900,000 sana. Na ano? Naku, wala akong mapapahiram na ganyan kalaki. Pero mapapahiram kita ng 200K. Ano na lang, sabihin ko na lang sa iba nating schoolmate ha? Naku, wag, ako na lang gagawa ng paraan. Pero hihiramin ko sana yung 200K na sinasabi mo. Okay, sige. Ide-deposito ko sa account mo. Give me your account number. Makalipas ang 10 minuto mula nung nag-usap kami ni Jessa ay biglang tumunog ang cellphone ko, Mama Mia. Si Jason, tumatawag. Nasa barko pa siya nung mga panahon na yon. Hindi ko sana sasagutin pero persistent ang pagtawag niya. Hello, Jason? Jason, di muna kita makakausap ngayon na. May inaasikaso lang akong importante. Nasabi sa akin ni Jessa ang problema mo. Bakit di mo sinabi sa akin? Ano? Mira, mahal kita, alam mo yun, 'di ba? Hindi naman pwedeng pababayaan kita. Magkano ba kulang? Pupunan ko. Magta-transfer ako sa'yo kapag nakadak kami bukas. Kasi bukas, Hong Kong kami magdadak eh. Naku Jason, wag na, nakakahiya. Bakit ka ba mahihiya? Lumapit ka nga kina Jessa, di ba? Please, tanggapin mo yung tulong ko. Mama Mia, dahil kay Jason ay natuloy po ang procedure sa mama ko. Kaya lang, wala pang 3 buwan matapos yung procedure ay pumanaw din naman si Mama. Sobrang sakit nun para sa akin at sa kapatid ko. Sakto naman na sa pagpanaw ni Mama ay dumating si Jason. Sabi niya, kabababa lang daw niya sa barko. Nung nalaman niya ang nangyari ay agad siyang pumunta sa amin. Kahit na wala na sa probinsya namin ang kaniyang mga magulang at nasa Maynila na silang lahat, ay pinuntahan pa rin ako ni Jason. Sa bawat araw ng burol ni Mama ay nasa tabi ko si Jason. Hindi niya tinatanggal ang kamay niya sa pagkakahawak sa akin kapag nakaupo lang kami. Naka-assist din siya, Mama Mia, sa pag-aasikaso ng burol at ng kung ano pa mang mga pangangailangan. At doon ko napagtanto na mahal nga ako ni Jason. Wala pang 40 days ni Mama ay sinagot ko na si Jason, Mama Mia. Sobrang saya niya. Masayang masaya din ang lahat para sa amin. Lalong-lalo na ang kapatid ko na noon ay malapit na ring graduate sa kolehiyo.
Mama Mia, nung malapit ng graduate ang kapatid ko ay inaya na ako ni Jason na mag-live-in na kami. Hindi na rin naman ako humindi. Kasi nga, magiging magastos pa para sa kanya kung mag-hotel siya kapag pumupunta siya sa probinsya namin. Yung kapatid ko naman ay pumayag din na sa amin tumira si Jason hanggat nasa probinsya siya. In short, para na kaming mag-asawa. Hanggang sa lumipas ang ilang mga buwan. Tuwing dumadaong ang barko ni na Jason, tuwing bumababa siya ng barko ay sa amin siya dumediretso. Pero 2 buwan bago ang sakay niya ulit ay bumabalik siya ng Maynila dahil kailangan raw niyang mag-training at ng kung ano-ano pa. Hanggang sa mabuntis ako ni Jason, Mama Mia. Nung una ay masayang-masaya talaga ako. Nakalimutan ko na si Adrian. Nakalimutan ko na yung sakit na dinulot niya sa akin dahil kay Jason. Hanggang sa naging 2 ang anak namin ni Jason. Wala pa ba kayong balak magpakasal ni Jason? Dalawa na anak niyo, 'di ba? Tanong sa akin minsan ni Jessa nung magkausap kami sa video call. Mama Mia, yun din talaga ang tanong sa isipan ko. Kaya lang ayokong pangunahan si Jason. Ayoko na ako ang maunang magsabi sa lalaki na pakasalan nako. Ano ka ba naman, Mira? 2 na anak niyo, mahihiya ka pang mag-open up tungkol sa marriage? Alam mo, hindi mo naman yan gagawin for your own sake. Para sa mga anak mo. Hindi ko naman sinasabing may masamang mangyayari pero seaman kasi si Jason. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa laot. Paano kung may mangyari nga? Hindi secure yung mga anak mo, 'di ba? Kailangan yung maging secure kaya kailangan yung magpakasal. Mama Mia, paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko yung sinabi ni Jessa. May punto naman siya. Kaya naisip ko na sa pagbaba ni Jason, kakausapin ko na siya tungkol sa pagpapakasal naming 2. Bago ang nakatakdang pag-uwi ni Jason ay paulit-ulit ko pong pinapractice kung paano ko i-open up sa kanya ang tungkol sa kasal, Mama Mia. Habang magka-video call kami ay hindi ko magawang aminin sa kanyang bumabagabag sa akin kahit ilang beses na siyang nagtanong. Ano bang bumabagabag sa'yo, love? Kasi parang hindi ka mapakali. Wala, may iniisip lang. Pero may sasabihin sana ako sa'yo, love, kapag nakauwi ka na, ha? Ano naman yun? Pwede mo namang sabihin siguro ngayon, 'di ba? Hindi. Tsaka na lang kapag nakauwi ka na. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Mama Mia, hindi ko alam kung paano ko talaga aaminin kay Jason ang lahat. Kung paano ako mag-open up tungkol sa pagpapakasal. Hanggang sa makalipas ang halos 2 buwan ay dumating na siya. Tuwang-tuwa ang mga anak ko nung nakarating na ang papa nila. Masayang masaya. Ako naman ay masaya din dahil nakabalik na ang mahal ko. 3 araw pagkatapos niyang umuwi ay tsaka ko unti-unting inopen up sa kanya ang tungkol sa kasal. Love, ang tagal na rin natin 2 na anak natin. Oo nga Hindi ko akalain na yung dating crush ko lang sa high school magkakaanak pala ako kasama siya. Sabi niya habang magkayakap kaming 2. Love, ano kaya kung magpakasal na tayo? Sabi ko ng kinakabahan. Biglang natahimik si Jason, Mama Mia. Ano kasi love lumalaki na yung mga bata, 'di ba? Siguro naman oras na para magpakasal tayong 2. Love, ano kasi, hindi pa kasi ako handa sa ganyan. Pero love, matagal na rin naman tayong 2, 'di ba? Bakit hindi ka pa handa? Mama Mia, bumuntong hininga siya.
At sinabi niya sa akin na kaya raw siya hindi pa handa ay dahil sa nangyari sa mga magulang niya dati. Ang alam ko kasi naghiwalay ang mga magulang niya. Kaya naman naintindihan ko rin ang rason niya. Akala ko talaga yun ang totoong rason. Akala ko talaga yun ang tunay na dahilan. Pero isang araw, Mama Mia, habang kaming dalawa ni Jason ay nasa loob ng kwarto, wala na nun ang mga anak namin. Dinala ng kapatid ko sa mall dahil gusto niya raw na magkaroon kami ng oras na kaming dalawa lang ni Jason. Biglang may nagsisisigaw sa labas. Nung una parang baliwala lang. Pero nung lumakas ang sigaw ay nakita ko kung paano magpanik ang mukha ni Jason. Isang babae ang nagsisigaw sa labas. "Lumabas ka dyan! Hoy babaeng malandi, mga agaw ng asawa, ilabas mong asawa ko!" Akala ko hindi sa bahay namin. Akala ko may isang kapitbahay na nabuko kung ano paman. Pero nagulat ako nung ang kumalabog ay ang gate namin, Mama Mia. Agad akong bumangon, nagsuot ng robe at saka lumabas. Buti na lang talaga, Mama Mia, at meron akong suot sa ilalim ng robe ko. Dahil kung wala, baka tuluyan na akong nag-viral sa social media. Pagbukas ko ng gate ay agad akong sinalubong ng sampal at sabunot. Ikaw ba? Ikaw ba ang kabit ng asawa ko, ha? Ikaw ba si Mira? Gulat na gulat ako. Ma'am, nagkakamali po kayo. Ano pong kabit? At saka wag po kayong basta-basta namimintang at nananampal, ha? Pwede ko po kayong kasuhan ng trespassing at ipakulong kayo. At ang kapal naman ng mukha mo. Ikaw pa magpapakulong sa akin? Ikaw itong mga agaw ng asawa? Po? Ano pong sinasabi niyo? Nasaan si Jason? Jason, walang yakang lalaki ka, lumabas ka dyan! Mama Mia, halos hindi ko makomprehend ang mga nangyayari. Ano pong asawa? Di ba si Jason ang kinakasama mo? Di ba si Jason ang tatay ng mga anak mo? Pinangalanan niya ang buong pangalan ni Jason. Asawa ko siya, miss. Hindi ka ba nagtataka, ha? Kung bakit halos 2 buwan lang siya dito sa inyo kapag umuuwi siya? Jason, lumabas ka dyan! Sigaw niya ulit. At doon lumabas si Jason, Mama Mia. Nakayuko. Ako ay halos hindi makapaniwala. Hindi nga ako halos makaiyak ng maayos noon. Anong nangyayari? Bakit ito nangyayari? Yan ang paulit-ulit kong tanong. Jason? Totoo ba? Totoo bang asawa mo siya? Ay, hindi mo alam, miss. Ang tanga mo naman. Bakit hindi mo alam na may asawa yung kinakalantari mo? Josephine, huwag kang mag-iskandalo dito, nakakahiya. Sabi ni Jason. At ako pa ang nakakahiya? Ikaw, hindi ka ba nahihiya dyan sa apog mo, ha? Ang kapal naman ng mukha mo, bumuo ka pa talaga ng bagong pamilya dito, samantalang mayroon tayong 3 anak dun sa Maynila? Mama Mia, hindi ko na naintindihan ang mga pinagsisisigaw ng asawa ni Jason. Isa lang ang naging malinaw sa akin noon. May asawa ang lalaking minamahal ko. May asawa ang lalaking ama ng mga anak ko. Buti na lang talaga at wala ang mga anak ko nung nangyari iyon. Dahil kung hindi, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanilang mga nangyayari. Natapos lang ang kaguluhan nung umalis si Jason kasama ang asawa niya. Hindi pa nakontento ang asawa niya, Mama Mia. Agad pang pinag-empake si Jason. Lahat ng gamit niya ay dinala nilang 2. Hindi ko na sila pinigilan. Hindi dahil gusto ko silang umalis, kundi dahil wala na akong lakas. Kinagabihan nung bumalik ang kapatid ko ay
Nagtaka siya. Bakit wala si Jason? Pati ang mga anak ko ay nagsisisigaw at tinatawag ang papa nila. Doon ako umiyak ng umiyak. Nagulat ang kapatid ko. Agad niyang naintindihan na dapat niyang patulugin muna ang kaniyang mga pamangkin. Nung makatulog na ang mga bata ay tsaka ko lang naikwento sa kapatid ko ang nangyari. Napakasalbahe naman niya. Pinaniwalaan niya tayong wala siyang sabit. Pinaniwalaan niya tayong single siya. Yun pala may pamilya na siya sa Maynila. Anong plano mo ngayon, ate? Pagkatanong ng kapatid ko ng tanong na yon, Mama Mia, ay dun ako lalong naguluhan. Ano nga ba ang magiging dapat kong plano? Paano ko nga ba haharapin ang bagay na ito? Minessage ko si Jason, pero hindi na masend ang message ko sa kanya. Ibig sabihin, blinak na niya ako. Tinawagan ko ang numero niya, pero hindi na rin ito makontak. Hanggang sa may nag-message dun sa group chat ng dati naming high school batch. Uy, may asawa na pala si Jason? Mama Mia, dun nagkagulo ang lahat. Nabansagan pa akong valedictorian nga pero tanga naman. Naging kabit ng hindi nalalaman. At mula noon, hindi na kumontak sa akin si Jason. Ni hindi na tumawag, ni hindi na nangamusta sa mga anak niya, ni hindi na nga nag-isip na magbigay ng sustento, Mama Mia. Naglaho siya na parang isang bula. Kaya naman mula noon ay na mag-isa ko na lang itinaguyod ang mga anak ko. Lumipat kami ng bahay. Napagkasunduan namin ng kapatid ko na ibenta namin ang aming bahay para naman makaiwas sa chismis at mailayo na rin sa iskandalo ang mga anak ko. Mama Mia, lumipat kami ng probinsya. Hanggang sa lumipas ang halos 3 taon. Isang mensahe mula sa Facebook ko ang biglang pumukaw sa akin. Mensahe mula sa isang lalaking matagal ko nang hindi nakikita. Mensahe mula sa isang lalaking nawala sa buhay ko na parang isang bula. Ang unang lalaking minahal ko ng totoo. Si Adrian, Mama Mia. Bigla siyang nangamusta. Ayoko sanang sagutin. Pero nag-message ulit. Sabi niya, kung may oras daw ako, pwede raw ba kaming magkita? Sinabi ko kung saan na ako nakatira. Sinabi ko kung saang barangay at kung saang probinsya. Malayo sa Maynila. Pero bigla niyang sinabi na pupuntahan niya ako. At tinotoo nga niya dahil kinabukasan agad ay tumawag siya sa akin sa messenger at sabi niya nasa syudad daw siya kung saan kami nakatira. Agad akong nakipagkita sa kanya. Doon, Mama Mia, sinagot niya lahat ng tanong ko kung bakit siya biglang nawala. Hindi ko na lang isasalaysay dito ang lahat dahil ayaw niyang malaman ng buong mundo o ng Pilipinas ang nangyari, Mama Mia. Basta ito lang ang masasabi ko. Napaliwanag naman niya sa akin ng mabuti ang dahilan kung bakit bigla siyang nawala. Nung tinanong niya ako kung kumusta na ako ay hindi ko napigilang sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari. Agad niyang hinawakan ang kamay ko. Sinabi niyang mula nung magkahiwalay kaming dalawa ay wala na raw siyang ibang minahal pa kundi ako. Hindi raw siya nagkaroon ng ibang girlfriend. Sa Canada. Umuwi lang daw siya, Mama Mia, dahil namatay yung nanay niya. Kaya kailangan niyang magpakita. At inisip daw niya na kamustahin na rin ako. Mula nung araw na nagkita kaming dalawa ni Adrian, ay araw-araw na rin kaming magka-video call kahit bumalik pa siya ng Canada. Hanggang sa isang araw, bigla niya akong sinorpresa sa pinagtatrabahuan ko. Ito ay halos 10 buwan matapos niyang bumalik ng Canada. Oh, bakit bigla kang naparito? Kala mo naman, kay mura-mura ng pamasahe sa eroplano.
Mula Canada papuntang Pilipinas ha, at vice versa pa yan. Namiss kasi kita eh. Ano? Mira, mahal kita. Ayoko nang sayangin ang pagkakataon na to. Kaya kong tanggapin ang mga anak mo. Kaya ko kayong bigyan ng magandang kinabukasan. Pero Adrian, hindi mo naman kami obligasyon. Hindi ko to gagawin dahil obligasyon. Gagawin ko to kasi mahal kita. At ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ko ay nung araw na iniwan kita. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Mira. And to cut the long story short, Mama Mia, yes po. Pinatawad ko si Adrian. Naging kaming dalawa ulit. At wala pang 3 buwan mula nung naging kami, ay inasikaso na agad namin ang kasal namin dito sa Pilipinas. Pagkatapos naming maikasal, bumalik siya ng Canada. At dun niya, Mama Mia, inasikaso din ang petition ko, pati na rin ng mga anak ko na later on ay kanya pong inadopt bilang kanya. Ngayon ay nandito na po kami sa Canada. Kasama ko si Adrian at 2 mga anak namin. Yes po, mga anak namin, Mama Mia, kasi nakapilyedo na sa kanya. Wala na akong alam kung anong nangyari kay Jason o sa kanyang asawa o sa kanilang pamilya. Kinat ko na rin pati ang communication ko dun sa mga batchmates ko nung high school. Maliban na lamang kay Jessa. Kasi wala naman silang naitulong sa akin eh. Nung nalaman nilang may asawa si Jason, agad pa talaga nila akong chinismis. Agad pa talaga nila akong hinusgahan bilang kabit. Eh kung tutuusin, sila naman ang nagtulak para maging kami ni Jason. Pero ayoko nang pagsisihan pa ang mga nangyari sa buhay ko. Yes, naging kabit ako nang hindi ko alam. Pero Mama Mia, naging masaya din naman ako sa mga taon na yon. At ang bunga ng pagmamahalan na yon ay ang 2 kong mga anak na bumuo ng masayang pamilya namin ni Adrian. Sa ngayon, Mama Mia, ay nandito kami sa Canada. May maliit kaming tahanan. Meron din kaming golden retriever na aso. At may 2 mga anak. Kung tutusin, parang natupad na namin ni Adrian ang pangarap namin dati. At masayang masaya ako na nangyari yun. Maraming salamat po, Mama Mia. Nawa po ay naintindihan niyo ang kwentong ibinahagi ko at nagustuhan niyo na rin. Hanggang dito na lang, Mira. Oy, grabe yung kwento ni Mira ha. Iniwan, minahal, inanakan, naging kabit, iniwan, binalikan. Parang ganun. Pero anyways, ayun, masayang-masaya ako sa'yo, Mira, dahil naging maayos din ang buhay mo. Oo, medyo hindi natin may aalis na may konting pagkakamali ka rin dahil hindi na naniwala ka agad sa sinabi ni Jason na single siya. Pero sino ba naman mag-iisip na magsisinungaling ang isang tao tungkol sa status niya sa buhay, 'di ba? Pero sana maging lesson learned ito sa ating lahat, lalong-lalo na yung mga a-attendang reunion, ha? Kapag may mga rekindled relationship, rekindled love, nako, bago kayo mag-rekindle ng love ninyo, pumunta muna kayo sa PSA. Humingi muna kayo ng anong tawag dun? Sinumar or Certificate of No Marriage. 'Di ba? O kahit nga kahit nga may sinumar ka, meron din namang iba na nanloloko, may kinakasama na pala, may mga anak na pala sa iba, 'di ba? Hirap namang magtiwala ngayon. Anyways, maraming salamat, Mira, sa napakagandang kwento ng iyong buhay pag-ibig at hinihiling namin na sana tuloy-tuloy na ang kasiyahan mo at maraming thank you sa pagtitiwala dito sa channel natin. Sa mga nagustuhan ng kwento ni Mira, please po, huwag kayo mag-hesitate na mag-like at mag-share ng video na to. At syempre, mag-subscribe na rin dito sa ating channel kung hindi pa po kayo subscriber. Ano pa bang inaantay nyo dyan? Subscribe naman na kayo. At huwag nyo rin kakalimutan
na kung gusto nyo magpa-member, madali lang. Dapat subscriber muna kayo. Tapos, magkatapos nyo mag-subscribe, yung subscribe button, maging join button na yan at dun na kayo magpa-member. Dun nyo nahanapin kung paano ba magpa-member, di ba? And speaking of members, hello muna ako sa ating mga members na laging nandito para sa atin. Lagi tayong minamahal. Sorry, medyo ang aking lalamunan. Hi ako kay Miriam Gutierrez, Freaky, Rose Arevalo, Alpha Garcia, Colleen Bueno, Evelyn Kawit, Kimber Dudes Balyador, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab. Hello din ako kay Gimaras Girl, kay Benson Boysers Macdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy at Mila Raduban. Maraming thank you po sa inyong lahat. At syempre, bukas na lang ako magbabati sa mga subscribers natin na dahil medyo kumati na talaga ng gusto ang lalamunan ng inyong Mama Mia. Promise, babawi po ako bukas. Hanggang sa muli, I love you all so much. Mwah, mwah, mwah. Amping buyers!